Hi guys, welcome in this channel. This is a reading for collective, your energy at this time, collective. Na-isolate mo yung sarili mo because you're restricted, para wala kang magawa, nakabind, nakapiring ang mata mo. Nasa mahirap ang situation ngayon na parang hindi mo magawa ng paraan. Kasi nakatali ka, naka-restrict, naka-blindfolded, ganyan. Pag ganyan naka-blindfolded ka, parang hindi ka makahanap ng paraan para makaalis dyan sa situation eh. Pero clouded yung judgment mo, nakasara yung isipan mo, ganyan yun eh. And, pero nag-iisip ka ng solusyon, nag-introspect ka, nag-iisip ka ng paraan, or meron kang pinag-iisipan ng malalim, nag-introspect ka, may gusto kang maliwanagan, may gusto kang maklaruhan, you're aloof right now kasi naka-restrict ka, malungkot ka, sad, maybe you're full of worries, or because may gray dito, gray ang color dito ng hermit. And color gray also symbolizes grief. Pwede ding nandun talaga yung ano mo parang hindi ka masaya ngayon. Kasi nga naka-restrict ka, naka-bind pa, naka-blindfolded. Paano ka nga naman maging masaya? Diba? So, ano pa? Ano ang tulong na darating sa'yo? Baka may tulong na darating sa'yo. Meron. Ito may mag-take na action. Stagnant. May mag-take na action. What's with the hangman here? Let's see. Hindi pa to kumikilos sa ngayon, pero magte-take siya na action. So ngayon, stagnant to, pero magte-take siya na action. Itong tutulong sa'yo. Kasi hindi pa siya positive, nag-recover pa to, no? Sa sadness din. At yung parang hindi siya contented sa buhay niya, meron siyang gusto sana na maybe person or things na hindi niya na-receive, hindi napasa kanya, kaya malungkot siya, hindi siya contented sa buhay niya, sad siya, ganun. Ayan, pero may tulong na darating sa'yo. Sino tong tutulong sa'yo na Page of Wands? Unstable siya ngayon. Ungrounded. Meron siya na-let go. Meron siyang ni-release. Meron siyang ni-let go. Ano yung ni-release niya? Ano yung ni-let go niya? Yung pwedeng trabaho to. Yung masipag siya magtrabaho. For clarification with this 8 of, nag-effort talaga siya doon siya nagpo-focus. Mag-umpisa ng another project or trabaho na pag-focusan niya. What's with this 8 of Pentacles now? So, see. Pwede din kung sa person, nag-e-effort siya dun sa isang person. So, kaka-message, tawag,
Or pwede din travel to. Related sa travel yung work niya. Pero actually hindi siya masaya eh. So kung ano yung ginagawa nito, hindi naman siya masaya. Maring trabaho to. Ano ba ito? Trabaho ba ito? Itong sa 8 of Pentacles, trabaho. O hindi. Pwedeng person yan na pinag-effortan niya. O doon siya nag-e-effort. Or goal? Ano ba yung goal niya? Baka goal. Hindi. Person. Yung pag-effortan. Hindi yan person. Hindi yan person. Hindi goal. A project. Yung pag-effortan niya. Project. Baka project. No. It's a... Ano pa ba? Career. Let's see. Career niya. Career. Career daw. Career. Karera. Buti pa sila may karera. May career. May career. May career. Ayan. Career niya. Ayan. So, meron siya nilet go, meron siya nirelease. Career, panibago sa mga career na, siyempre pagpupusan niya yun, mag-effort talaga siya doon, tututok siya doon. Panibagong career na naman, no? Eh, siguro, isang tabi niya lang muna, o ikaw yung pinili niya na, tulungan ka niya. Para ma-set free ka. Ano yung intention niya? Tulungan ka niya. Tulungan ka niya. Di mabuti ang puso nito kasi tutulungan ka niya. Tingnan nyo ha. Nilet go niya yung career niya. Nirelease niya na lang. Parang sinacrifice yung hindi niya naman siguro yung career na dati niyang career. Yung panibagong opportunity na maging career niya. Mga ganyan ba kasi there's ano doon tower in reverse. So, panibagong career na naman pwedeng i-pursue yun. Nirelease niya, nilet go niya para lang matulungan ka. Career. Bakit gusto ko niyang tulungan? Sinakripisyo niya yung panibagong career. Para mapanatag na yung isipan niya o para makatulog ka na ng mahimbing, panatag na yung isipan mo, tahimik na yung isipan mo, maging peaceful yung isipan mo. O, diba? Madalang ang gantong tao kasi sa panahon ngayon, more on me na yung mga tao ngayon, diba? Diba, nasa Bible naman yan na sa mahuling panahon ay maging selfish yung mga tao. So, ganun na nga yung nakikita ngayon ng selfish na. Yung selfish na walang pakialam. Iba nga gusto nila ang kinin yung sa iba pakulam nila, kulamin nila. Dahil gusto nila ang kinin yung sa, alam naman nila sa iba, like destiny ng iba. Kulamin nila kasi gusto nila ang kinin yung destiny ng iba. Ganun sila. O kaya ay gusto nilang agawin. O kaya ay kayamanan ng iba gusto nilang agawin. O diba? Greed na yung umiiral. Selfishness and greed. O diba? Pero itong taong to, tingnan nyo, at gusto kanyang tulungan. Madalang ang ganito. May mabuting puso o busilak na puso. At sipin yung nilet go niya yung career niya para lang tulungan ka. Diba? Kahit ako siguro, kung may ganyan na matulungan ko, na kaya kong tulungan, bakit hindi? Kahit sabihin pa natin na madaming tao ang piliin na huwag tulungan, unahin nila yung sarili nila, goals nila. Ako, kahit hayop, tao, tutulungan ko.
Kung ako, hindi man lahat ganyan ng tao, pero may mga ganyan ng tao. At kadalasan na mga ganitong tao, marunong maawa, marunong mahabag. Baka chosen one pa nga ito. Itong tutulong sa'yo. Kasi may awa siya, no? Empathy. Yan ang sign na may mga chosen one. Pero ako guys, ang alam ko hindi ako chosen one, ha? Hindi po ako chosen one. Yan ang alam ko, hindi ako chosen one. Basta. Kasi pinakita sa akin ng Diyos sa vision ko eh. Hindi naman ako chosen one. Iba yung chosen one. Hindi ko na kailangan explain. Basta alam ko hindi ako chosen one kasi pinakita ng Diyos kung ano ako. Kung ano ako. At hindi ako chosen one. Ayan. Sa mga naminsala sa akin dyan, kahit witchcraft pa, don't expect na gaganti ako. Hindi ako gaganti kasi sa side ako ng Diyos. Hindi ako gaganti. Kahit na, lalo kung ano lang, mga away-away lang, bungangan. Yeah. Kahit witchcraft, dati gusto ko gumanti. Kasi may mga palipad hangin pa ko. Pero hindi na. Namatay na kasi yung pinakamalakas ng papalipad hangin sa akin. Bago ng dati pa ilang taon na talaga akong pinokontrol ng porasyon nun. Basta, kaya nag-iba na yung mindset ko. Parang kahit paano bumabalik sa normal. Aray. Ganon. Hindi ako gaganti guys. Sa kabilang buhay na natin pag-usapan yan. Sa kabilang buhay na natin pag-usapan yan. Kumbaga, ba't pa ako mag-aksaya ng panahon para lang gumanti o resources, di ba? May Diyos na ang bahala, no? Parusahan ng mga gumawa ng sa akin. So, ayan, papinsalaan, deceit, witchcraft. Ay, nako guys. At alam ko naman kasi na yung mga nangyari sa akin din, at sinabi din ng God, it's, yun sa akin. Kasama sa, yun siya, divinely orchestrated. Naka-orchestrate na yun. Alam yun, divinely orchestrated. Kumbaga yun na talaga yung pagdaanan. Yan. Kaya, bahala na yung sa kabilang buhay na napag-usapan. Right? Ay, nako guys. So, ayan. So, ano yung next na mangyari kayo sa buhay mo? Transition. Kasi mayroong tutulong sa'yo, baka matulungan ka agad. Ang transition sa buhay mo. Importante sa akin, accomplish ko yung mission ko. And I know, guys, alam ko naman na sinusulsulan sila ng fallen angels. Ng mga, ng mga ganun tao. Sinusulsulan sila at minamanipulate yung isipan nila. Kaya, ganun sila. Kaya dapat magbago. No? Para magkaroon pa ng chance. Baka mapatawad pa ng Diyos ang mga gumawa ng mga, alam niyo na kahit matinding kasalanan. So, yan. Strength in reverse. More clarification with the strength in reverse here. So this is a new beginning, a transition in your life, a new chapter in your life na sino tong wala ng strength? Your enemy? No. It's not your enemy. It's the evil forces. No.
uh, more clarification with this strength and reverse. Yun yung wala na siya ng strength. Parang hindi na siya strong. Ito yung gustong ma-manipulate. Hidden enemy. This is hidden enemy. Hidden enemy, right? Hidden enemy. Yeah, that is hidden enemy. Hidden enemy to, ibig sabihin hindi mo alam na kaaway yan. Wala na yan siya ng strength. Inner strength. Strength. See? Wala siya ng strength, wala siya ng inner strength. The King of Pentacles, yung energy nito, ma-manipulate siya, ma-control, ma-intimidate. Para bang may ginagawa tong manipulation, manifestation, or maybe witchcraft. Yan. Yan ay sisimulan mong cycle. A new beginning sa buhay mo. So, ano pa? Next na mangyayari sa buhay mo. Ay, magpo-focus ka na sa ano to, bagong career? Baka bagong career yan. Hindi. Work. That is work. Work yan. Magkakaroon ka ng bagong trabaho, or kung meron kang trabaho ngayon, tuloy-tuloy yan. Continuous. Mag-effort ka dyan. Magpuput ng hard work. You deserve to earn money, more money. Kasi, syempre, pag-effortan mo naman, may effort mo na wala, pero mag-effort ka pa. Nga dito, mag-effort ka, mag-put ng hard work ko. To earn money, syempre. Kaya ka magtrabaho para kumita ng pera. O, di ba? Karapatan mo yung kumita ka ng pera. Sa hard work mo, sa effort mo. Ano pwedeng question dyan? It's your work. Work. Yan ang simulan mo. Ano pa? Ace of Cups. May blessing ka ding matatanggap. No? Blessing or new beginning, pwede ding new love was with this Ace of Cups. Emperor. Oh my gosh. Merong lumabas kanina na Empress, Emperor. This is new love. And itong new love na ito, blessing to. Blessing to ng Holy Spirit. Kasi may dove dyan eh. Yan ang simbolo ng Holy Spirit eh. Yes! Sent ng Holy Spirit din sa'yo. Etong Emperor na ito. Kamatch mo yan. Maging future spouse, future partner mo. Ito Emperor. Emperor energy niya. Strong, may authority, powerful, respected, maybe a boss, someone stable, secure, brave. Ano pa? Actually, hindi na siya nag-aantay, pero parang kinakabahan to. Dahil siguro kikilos, magte-take ng action sa'yo kasi hindi na siya mag-aantay bago mag-take ng action. Hindi na siya mag-aantay. Ibig sabihin, more clarification with this Seven of Pentacles dito. Bakit hindi? Gusto niya nang bumuo ng pamilya. So, kikilos na to, gagawa na tong paraan para magsama na kayo, bubuo na kayo ng pamilya. Lalo kung ikaw talaga yung target niya na mga pangasawa niya. Yan.
Si Emperor. So, ano ang next move ni Emperor towards you? Asawaan ka nga ni Emperor. Maging provider mo yan. Gagawin niyang komportable. Pwedeng bibigyan ka nito ng negosyo. Bibigyan ka niya ng pang-capital sa negosyo. Mag-start ka ng business. Asawahin ka niya. Actually guys, kung negosyo pag-usapan, kung may kapital ka, ang daming pwedeng negosyo eh. Di ba? Madami ngayon. May sa online pa nga eh. Madaming pwedeng simulan ng negosyo. Yun nga lang. Hindi mo din sigurado kung kikita ka o hindi. Ganun talaga. Kailangan mo din pag-isipan. Calculate mo din. Kung kikita ka ba dyan. Walang pisto ba? Pero yung iba kahit na anong ba risk lang talaga. Sortihan lang din. Malaki man o maliit. Madami eh. Baka bibigyan ka niya ng pangkapital. Makapag-negosyo ka. Pero kung meron ka din naman pangkapital, di ba negosyo ka? Baka negosyante ka na. Pero ito yung gagawin niya sa'yo. No? Gawin niya, siyempre gagawin ka niya asawa niya. Asawain ka niya. At gawin ka niya wealthy. No? Wealthy. Siyempre, pag-partner ka niya, gagawin ka niyang wealthy. Importante, mahal ka niya. At palagaan ka niya, hindi ka maiyakin. O di ba? Ingatan ka niya. O. Secure ang future mo sa kanya, di ba? Ay, ako. What's with this Nine of Swords here sa lumabas? May nag-overthink, may problema kasi nagtagumpay ka. Kasi nagtagumpay ka, ikaw to nagtagumpay. Hindi. Si Emperor ang nagtagumpay. Si Emperor ang nagtagumpay, kaya na problema, nag-overthink. Sino to? Bakit may mga masasamang tao talaga? Baka tao to kasi nag-overthink eh. Kailangan naman mag-overthink ang mga hindi nakikita. Kasi hindi niya makontrol ang universe. Gusto niya powerful para siguro Diyos siya, makontrol siya ng universe. Ano to? Kasi hindi niya makontrol ang kapalaran mo. Tama ba? Kasi hindi niya makontrol ang kapalaran mo. Hindi, kasi hindi niya makontrol si Emperor. Si Emperor, kasi hindi niya makontrol si Emperor. Oh my gosh, kasi hindi niya makontrol si Emperor. Ang problema siya, gusto niya ng power and control. Gusto niya kontrolin ang buhay ninyo ni Emperor. Gusto niya kontrolin si Emperor. Oh. Anong klase ng tao ito? Baka may problema siguro sa pag-iisip to, kaya gusto niya na mangontrol. Bagay nito, i-separate siya ng Diyos sa mga tao kasi mangharm to eh. Maminsala to. Ganito, maminsala siya. O mangontrol siya ng kapwa niya, ng ibang tao. Gusto niya mangontrol ng kapalaran ng iba.
Baka may ano to, pwede ding may, kaya ganyan yung utak niya kasi may ano ba to, may fallen angel sa loob ng katawan niya, kaya ganyan. Kailangan natin ng tulong niyan. Meron nga, kailangan niya ng tulong. May fallen angel. Alam nyo guys, kaso ayaw naman maniwala ng iba yun. Sa kapatid ko nga eh. Tsaka sa mga, ilan na? Papantayin daliri kasi pag wala na. Pag matanggal na yung mga fallen angel, spirits, pati spirit, pag may kulam ka, matanggal. Yung mga spirit lang yun ha, matanggal ha. Like yung mga evil spirit na sinesenta magkukulam at mga fallen angel, kung may ganyan sa loob ng katawan nyo, o elemento, matatanggal siya. At ilang beses ko na napatunayan yun. At alam niyo kung sino nag-guide sa akin, nagsabi sa akin na may ganun ako kakayanan? Si Jesus Christ. Kasi nasabi ko sa inyo, nagpapakita ngayon sa ano ko, sa vision ko, sa panaginip ko. Siya nga din mismo nagbautismo sa akin sa panaginip ko lang, sa vision ko lang. Panaginip yun, pero vision yun kasi siya nandun eh. Siya ang nagbautismo eh. Basta nagpapakita yan sila. May mga pinapakita yan sila sa akin na vision. Panaginip. Hindi yung mga mangyari na kalamidad. Hindi ah. Hindi ganun yung mga vision na galing sa Diyos na pinapakita sa akin. Kasi nandun siya sa vision ko pagka napapakita. Na paghawakan ko yung ulo na kunwari may fallen angel, kaso ayaw maniwala ng mga tao. Ayaw naman nila maniwala, hindi ka naman pwedeng pilitin. Ay matatanggal yan siya. Masisend yung mga fallen angel, kung ano man dyan sa loob ng tao na yan, masisend ng mga spirit o fallen angel elemento. Masisend yan siya guys sa impyerno. Ganon, yun ang sabi niya sa akin. Masisend to sa impyerno. Kaya si nanay nga nagulat eh. Nawaka ko lang ulo niya. Pumantay, daliri niya. Eh, may namiminsala sa kanya na ano, na elemento naman yun sa kanya. Sa kapatid ko, fallen angel yun. Kasi nakikita niya sa panaginip niya, nagkakasakit yung kapatid ko. Hindi naglagnat niya. Ano naman yun, napapakita sa panaginip niya na hindi daw siya palabasin sa parang bahay na bato. Ng pula na may sungay na malaki daw. Pula. Di fallen angel na may sungay pati. Wala na. Nawako ko yung ulo. Isang hawak ko lang. Wala na. Hindi na siya pinipinsala kasi nasent na yun sa impyerno. Ganon. Hindi lang naman yun. Basta, pag mga ganon lang, eh, yung mga ganon lang, mga spirit, ganyan, mga fallen angel, ganyan lang. So, pwede kayong magpaano. Pero kung may mga manggagamot naman na pwede mag-ano sa inyo, tutulong sa inyo. Lalo kung mga kulam-kulam yan, kung kulam ng tao, eh, doon na kayo sa manggagamot. Pero kung mga ganun lang naman ang mga spirit, fallen angel, na mayroong ganun sa katawan nyo, katulad nito, may fallen angel sa loob ng katawan niya, kaya ganyan. No? Gusto niya kontrolin ang namumukha na siyang baliw. No? Dahil may fallen angel sa loob ng katawan niya. Pero pag matanggal yan, babalik na yan sa katinuan. Babalik na yan sa, kahit spell nga lang mayonnaise eh, sa akin nga. Palipadahangin nga lang eh. Ay, grabe, pag Martes Beres. Kasi ba't hindi yung galit kung sigaw-sigaw ako guys? Oh, spell nga lang yun ha. Nakapangontrol na sa tao, yung pa kayo fallen angel. Mga orasyon kasi dito, tirada sa akin dito. May nagtulungan kasi dito na tirahin ako ng orasyon. Ayan, sa akin. Mga spell, may makulang nga din dati, kaso lang ay basta hindi na din kasi ako mapasukan ng ano, yung mga spirit, demonyo, kasi basta may ginawa lang, may tinuro sa akin si Jesus Christ. Tsaka yun na nga yun guys, no, na kung sakali nanginala ko na may spirit, pwede yun na ipatanggal nyo sa akin. O kaya ay pwede din yun sa mga manggagamot na legit. Yan. Di ba nagtatanggal din yun sila, mga manggagamot na legit. May mga ganun eh. May mga ganun na manggagamot. So yan.
Kaya sa ganyan, nakontrolin kayo. Kaya ganyan siya. May fallen angel sa loob ng katawan niya. No? Sa akin kasi hindi kasi pwede malayuan yan eh. Na ano, yun lang talaga, hawakan ko lang yung ulo. Yan. Tapos makikita, papantay na yung daliri. Kasi natanggal na yung spirit. O demonyo o fallen angel. Fallen angel talaga to sa kanya. Oh. Parang na-possess siya guys ba. Yan. Kaya kung ano pinapagawa sa kanya ng fallen angel, mangontrol na siya. No? Mangontrol. Gusto niya ng power and control. Mangontrol na siya sa kapalaran ng iba. Aroy ko. Mangontrol siya sa kapalaran ng iba, guys. Mangontrol siya sa destiny ng iba, sa buhay ng iba ng mga ano to, maaaring mga witchcraft ang ginagawa nito. Ganyan yan, mga witchcraft ang ginagawa nito. Hindi. Anong ginagawa nito? Kasi nagmamanifest. Wish ba? Nag-wish siya. Yung kumikilos fallen angel na pag nag-wish siya, no? Yung fallen angel na sa loob ng katawan niya na kumikilos. Yun din na nag-udyok sa kanya, wish ako gagalaw. Siguro, no? Oh my gosh. Ano ba ito? Mataas na rangko ng fallen angel na sa loob ng katawan nito? Hindi. Mababa lang. Mababa lang yan. Siguro mga ewan ko, basta mababa. Hindi siya mataas na rangko ng fallen angel. Pero yun na yung mga napopossessed, guys. Iba naman yung nasapian ng spell, ha? Napossessed ng spell. Iba naman yung sa mga spirit na fallen angel ang nakasapi. Yan. Kailangan pagka huwag kayong mahiya sa akin kung may nala kayo, hindi nyo kailangan kahiyain na pag nakita nyo ako na magpatulong kayo, kung sa akin tulong lang yun, walang kapalit yun, at yun ay mission ko din naman, at tulong ko na lang din yan kung sakali man na may interesado sa inyo na kilala ako. Iba na yung mukha ko dati, guys. Yung sa picture ko, iba na yung mukha ko ngayon. Nag-iba ang aking mukha. Parang si Moses, nag-iba ang mukha. Diba? Nagagawa na siya ng mission na nag-iba yung mukha niya. Tumanda yung mukha ni Moses. Buti sa akin kay lang. Basta, nag-iba ang mukha ko. Hindi na katulad nung dati. Kaya pagka, guys, pagka magbigay ako ng ID ko, kasi yun pa rin yung dati kong picture, yung dati kong mukha. Naiya ako. Kasi iba. Naiya ako kasi iba. Iba yung mukha ko doon. Ang taka ba? So, ayan. Sa mga interesado lang. Pero kung hindi kayo naniwala, bahala na kayo. Sa inyo na yan. Pwede sa mga manggagamot para matanggal yan sa inyo. Kaya sa pare. Pag alam nyo may nag-uudyok sa inyo na napopossess kayo, iba yung spell, ha. Pag fallen angel yan, magkakasakit. Pwede din magkasakit kayo na, siyempre, harm din kayo niyan. Hindi naman yan, hindi naman yan loyal sa inyo eh. Gagamitin lang kayo niyan. Gagamitin lang kayo niyan. Papahamak niya din yung kaluluwa niyo pag hindi niyo pinatanggal yan. Kasi makagawa kayo ng makasalanan dahil sa kagagawa niya, sa udyok niya, sa utos niya sa inyo, manipulation niya sa utak niyo. Adi, kayo ang mahatulan sa impyerno, di ba? Ng God, hatulan kayo sa impyerno ng God, di ba? Paggawain kayo ng witchcraft, o gagawa kayo ng mga deceit, o i-wish nyo yung tao lang mag-ginawa ng kasalanan, nila may destiny. Napaka-injustice nun, di ba? Patanggal nyo, pwede sa pare.
May mga nag-exercise na pare pwedeng pigilan kayo niyan eh. Paniwalaan kayo na hindi totoo yan. Katulad sa akin, sabihin nila sa inyo na, ay hindi totoo yan, hindi na ako hindi na ako pag-send ng spirit o demon sa para hindi nyo nga ipatanggal sila, para hindi sila masento sa impyerno. Pag sa pare naman, para hindi sila ma-exercise, hindi sila matanggal sa inyo. O, di ba? Ganun yun. Lalo na sa akin, kasi masisend sila sa impyerno. Siyempre, udyukan kayo niya, huwag kayo maniwala na sinungaling yan. O, di ba? Binaliktad pa. Ako pa'y palabasin na sinungaling. Kasi, tandaan nyo, ang mga fallen angel yan, ang number 1 na sinungaling. Kaya yung mga tao na mayroong mga fallen angel sa loob ng katawan nila, sinungaling. Kasi, yan na nasa loob ng katawan nila eh. Yan na nagkukontrol na sa kanila. O, isipin nyo yan. Gusto yung, kayo, puppet kayo ng fallen angel. O. Patanggal nyo sa mga pwedeng makatanggal sa inyo yan. Ewan ko kung yung kay Catherine Creek, di ba nagano yun? Si Catherine Creek. Ewan ko lang, padangin kasi ako nun, kaya may mga nalaman ako na, ewan ko ba dun? Basta, kasi nakatanggal naman siya, di ba? I don't know. Bala kayo. May mga baka panira lang din sa kanya yon. Ewan ko, manalaman ko sa YouTube, Google. Ewan ko. Pero nakatanggal siya. Tatanggal niya, mga ganun Kitang-kita naman eh. Pwede doon. Importante matanggal sa inyo, sa pare, diba? Alam niyo may mga ganyan, diba? So, ito, kailangan din ng tulong nito para hindi na to nakukontrol, hindi na siya napipinsala, hindi na siya nagagambala, hindi na siya na-oppress, hindi na siya yung na-possess ba. Meron siyang fallen angel sa loob ng katawan niya. So, possession to, na-possess siya ng fallen angel, kaya ganyan, mangontrol na siya ng kapalaran ng iba, destiny ng iba. Ipapahamak ng fallen angel yung kaluluwa niya. Bakit ginagawa ng fallen angel yun? Para makuha ng fallen angel yung kaluluwa niyan. Parusahan ng God sa impyerno ng kaluluwa niyan. Yun ang goal kasi ng mga fallen angel. Makarami sila ng mga kaluluwa. Kaya yan. Sa mga nakaaway ko, kahit kaaway ko, kung gusto nyong matanggal sa inyo, mga gumawa ng mga matanggal sa inyo mga demonyo na nag-uudyok sa inyo, na gumawa ng masama, gumawa ng injustice, na maging greedy kayo, o naiinggit kayo, matindi inggit, hindi makontrol. Pwede kayong magpahawak sa ulo nyo. Pero pwede din na kung ayaw ninyo sa guys, sa mga pare. O kahit kay Catherine Creek, kay Catherine Creek, kasi nakatanggal siya eh. Sa kabila ng mga batiko sa kanya sa YouTube, sa mga nakakatanggal eh. So, pwede yun. Para sa akin, pwede yun. Pwede rin sa manggagamot, nakatanggal din ata yun sila eh. Kung gusto niyo na hindi na babalik-balik sa inyo, kasi masente sa impyerno, sa akin, pwede. Hindi naman ako tatanggi eh. Para ma-set free na kayo sa mga ganyan. Kasi madami talaga yung biktima dito sa mundo na mga ganyan, ng mga deceit. Ayan. Ano ang kumaga magtulungan lang tayo. Ganun. Kung ano yung maitulong sa kapwa. Huwag yung mga harm. Huwag manira. Huwag mo ng deceit kasi nakikita niya ngayon ng Diyos lahat. Kung nakikita ng Diyos lahat yan, paparusahan na ng Diyos ang mga sigawa ng mga ganyan. So, at alam yun, parusa ng Diyos, hindi basta-basta sa kabilang buhay, impyerno. Kaya, agad maaga magbago.
piliin ng, alam nyo, maging makatwiran, no? Maging righteous. And you know what? It's Jesus Christ na nasasabi, di ba, nasa Bible na only righteous souls ang mga nakakapasok sa langit na mga souls. At mga righteous souls ang mga nakakasumpong ng daan papunta sa langit. At yun nga lang, very few. Pero malay niya, dahil sa teachings, sa ano ko dito, sa mga messages dito sa readings, ay madaming maging ano na, ma-awake. Madaming maklaruhan. Madaming maliwanagan, no, kung ano ang katotohanan. Madaming maging aware. So, kung ano talaga yung katotohanan at kung ano yung kasinungalingan. Ayan. At nagpapatawad na din ako, ha. Wala na kasi yung basta pinatay na kasi ng God. Kaya yung malakas na palipadahan sa akin na basta na-control kasi yung isip ko. So ano pa, mga orasyon kasi atake na. So ano yung next na mangyari sa buhay mo kaya? Let's see. May pagka-travel. Kung mag-interested ka na mag-travel, punta sa malayo. O pwede din na may tao na interesado na papuntahin ka sa malayong lugar. More clarification with this facial source here. More clarification with this 2 of Wands. May dito, may more clarification with this 3 of Cups. Interesado to na makipag-reunite sa'yo. Pwedeng past person mo. At nagmamanman, nag-obserba to sa'yo. Nagmumonitor na nang-stalk sa'yo. At gusto kanyang puntahan kahit na parang puno siya, may mga responsibility or may mga baggage to, yun ang pabagal sa kanya, napuntahan kanya dahil siguro sa mga responsibility or baggage niya. Yan, actually hindi siya happy kasi hindi pa nangyayari yung wish fulfillment niya, yung wish niyang buhay na makasama kayo. Ito na yun siguro si Emperor, guys. Yan, so yan. Ano ang naisabihin sa'yo ni Emperor? Si Emperor na to. Ano pa naisabihin sa'yo ni Emperor? Hindi na daw siya weak. Mahina. Hindi na siya madadala sa manipulation pagka ganyan. Ng mga fallen angel. Ng mga kaaway. Yan. Ganun talaga mga enemy. Mga evil sa evil side. Evil forces. So, mga the devil's kingdom, mga ano yun sila, mga liar, na mamanipulate. Pero hindi na daw siya mamanipulate, hindi na siya basta-basta mamanipulate. At goal-driven na din siya, and positive siya, and matapang na to, strong yung personality niya, no? At hindi na to mapapatras saan. Hindi na siya mapapatras saan. Na confident na siya na pwedeng mag-send siya ng message sa'yo o makipag-communicate sa'yo na komportable na siya na kontakin ka, na mag-design, yan, na kontakin ka, at ano pa yung mensahe niya sa ni Emperor. See, malapit talaga yung loob niya sa'yo, magaan yung loob niya sa'yo, attach siya sa'yo o pag-aanan ka niya ng loob. Naramdaman niya talaga yung may soul connection sa inyong dalawa. Yan.
So, ayan. Ito na lamang for collective reading, guys. God bless you all.